Ano nga ba yung ibig sabihin ng mga misteryosong ilaw na lumilitaw sa iba't ibang parte ng mundo? Meron ba itong kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Marami ng mga kaganapan na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo na minsan hindi maipaliwanag. Tulad na lamang ng mga tinalakay natin nung nakaraan. Merong iba't ibang mga kakaibang tunog na narinig sa iba't ibang parte ng mundo. Nire-relate tuloy nila yung misteryosong tunog na yon sa kalangitan doon sa tunog ng trompeta sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bukod sa misteryosong tunog na naririnig sa kalangitan sa buong mundo ngayon, meron naman ngayon ng mga misteryosong ilaw na nakikita ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. Maraming mga tao sa iba't ibang parte ng mundo ang nagtatanong at nahihiwagaan kung ano nga ba yung mga nakikita nilang ilaw doon sa kalangitan. Yung ibang mga ilaw na yon hindi maipaliwanag at hindi rin nila alam kung saan ang gagaling. Bigla na lamang ito lumilitaw sa iba't ibang parte ng mundo. So dahil dyan, hindi tuloy maiwasan ng mga tao na makagawa ng teorya patungkol dito. Na yung ilaw na yon, maaaring yun ay nanggaling sa mga alien o sa mga UFO. Yung mga nagsasabi naman na maaaring yung ilaw na yon nanggaling yon sa Project Bluebeam. Sinasabi kasi na itong proyekto na ito ay sekretong proyekto ng gobyerno na magpapalabas ng pekeng second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Ang goal nila ay para makontrol ang mga tao sa buong mundo at makabuo ng one world religion at one world government sa pangunguna ng isang pinuno sa buong mundo. Ang ilan naman sinasabi nila yung mga ilaw na yon nanggaling sa mga masasamang elemento dito sa mundo at ang nasa likod noon ay walang iba kundi si Satanas para manakot at manlinlang ng mga tao. Marami ring mga nagsasabi na yung misteryosong ilaw na yon maaaring yun daw ay tanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, meron bang katotohanan dyan sa sinasabi ng mga tao na meron mga naglilitawan na iba't ibang mga ilaw sa iba't ibang parte ng mundo? Meron bang sinasabi yung Biblia patungkol dito? Ngayon mga kapatid, walang sinasabi yung Biblia patungkol sa mga ilaw na maglilitawan sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi po yan nakalagay sa propesiya ng Biblia at wala yang kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang alam lang natin, pagdating ng panahon ayon sa propesiya, may mga maglilitawang kakaibang bagay sa kalangitan at mga kababalaghan buhat sa langit. So ano nga ba sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin yung Luke chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Sa binasa natin dito, mapapansin nyo ang sabi, magkakaroon daw ng mga kaganapan sa iba't ibang dako. So ibig sabihin lang yan kapag sinabing iba't ibang dako sa iba't ibang parte ng mundo. So ayon nga sa binasa natin, magkakaroon daw ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot. Pero mga kapatid, bukod sa mga bagay na yan, ang sabi, sa iba't ibang parte rin ng mundo, doon daw sa kalangitan, merong lilitaw na mga kakaibang bagay at mga nakakakilabot na kababalaghan buhat doon sa langit. Ibig sabihin po doon sa alapaap. So pagdating ng mga huling araw, ano kaya yung tinutukoy dito na makikitang mga bagay o kaya man mga kakilakilabot na mga kababalaghan buhat sa langit? May ilang mga nag-i-interpret, sinasabi nila yung kakaibang bagay raw na ito, maaaring ito raw ay mga UFO. O yun nga sinasabi nila, sasakyan daw ng mga alien mula sa ibang planeta. Yung iba naman sinasabi nila, yung kakaibang bagay na tinukoy dito sa binasa natin, ito raw ay mga bagay na nagliliparan doon sa kalangitan. Maaaring noon hindi pa maipaliwanag kung ano nga ba yung mga bagay na yon na nasa kalangitan. At hindi pa ma-explain kung ano nga ba yung mga bagay na yon na lumulutang sa langit. Pero ngayon sa panahon natin ngayon dahil sa technology, marami ng mga bagay ngayon na lumulutang at nagliliparan doon sa kalangitan. So ngayon ano naman yung interpretation ng ilan patungkol dito sa mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit? Ang interpretation ng ilan dito, ito raw ay mga patungkol sa mga natural na kaganapan mula sa mga bituin, araw, buwan, at sa kung ano pang mga pwedeng manggaling doon sa itaas. Kasi mga kapatid, kung babasahin natin yung Book of Revelation, pagdating talaga ng tribulation, maraming mga kaganapan na mangyayari doon sa kalangitan. At yun ay mga kakaiba at talaga nga naman nakakakilabot. Basahin natin yung Revelation chapter 6 verse 12 to 14. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Basahin din natin yung Revelation chapter 12 verse 1. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. At ang ulo ay may koronang binubuo ng 12 bituin.
Yan po ay ilang mga palatandaan sa langit pagdating ng tribulation. At syempre, pagkatapos ng tribulation, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, meron din mga palatandaan na makikita sa kalangitan. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 29 to 30. Pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. So kung titingnan natin dito, bagamat may mga nakakatakot na mga kababalaghan at mga tanda doon sa kalangitan pagdating ng mga huling araw, pero sa pagbabalik naman ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung pinakamagandang tanda na makikita ng mga tao. Kasi nga makikita raw ng lahat yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo mula doon sa alapaap. So yun po yung nagiging pag-asa ng mga tao, bagamat may mga hindi magagandang mangyayari dito sa lupa at doon sa kalangitan. So ngayon mga kapatid, malinaw na yung mga ilaw na naglilitawan ngayon sa iba't ibang parte ng mundo, wala yung kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Basta ang alam lang natin pagdating ng mga huling araw, sa panahon natin ngayon, sa tribulation at pagkatapos ng tribulation, may mga kababalaghan at mga palatandaan na makikita yung mga tao doon sa langit. So may iba't ibang interpretation po patungkol dyan, pero hindi pa po natin talaga totally alam kung ano ba talaga yung mga makikita ng mga tao doon sa alapaap. Pero mga kapatid, ang malinaw, merong mga magaganap na kakaibang pangyayari doon sa kalangitan. So sa mga kumakalat na yan na video patungkol nga doon sa mga ilaw na kumakalat sa iba't ibang parte ng mundo, mga kapatid, hindi natin alam kung saan ba talaga nanggagaling yung mga yon. Maaaring yun ay nagkataon lang na talagang merong ilaw na nanggaling sa baba o galing sa taas. Wala pa pong nakakaalam. Basta ang alam lang natin, walang sinasabi yung Biblia patungkol sa mga ilaw na makikita pagdating ng panahon, lalo na nga sa mga huling araw. Basta magkakaroon lamang ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Yun lamang po yung sinasabi ng Biblia. At yun dapat yung paniwalaan natin. Hindi po kung ano yung mga sinasabi o nakikita natin sa social media. Dapat tumingin po tayo ng mga palatandaan sa Bible, hindi po sa paligid natin o sa social media. Nang sa ganun po, mas malaman natin yung katotohanan patungkol sa mga huling araw at patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, bagamat may iba't ibang mga interpretation patungkol dito sa mga verse na binasa natin, at sa panahon talaga natin ngayon, hindi pa natin talaga totally alam kung ano yung mga mangyayari sa susunod. Pero mga kapatid, tandaan nyo, isa lang yung alam natin, na yung ating Panginoong Jesucristo, babalik siya sa pangalawang pagkakataon. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.